Magandang umaga. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang papel pananaliksik na nabuo ng pangalawang grupo. Pinamagatan namin ito na ginintuang wika, kultura at lipunan ng mga sundalo. Ang magiging laman ng ating presentasyon ay ang mga sumusunod: pamagat, mga prosesong ginawa, ang mga empowerments, buod, interesanteng kaalaman at ang konklusyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa kahulugan ng aming pamagat. Ginto. Ang salitang ginto ay kumakatawan sa isang mahalagang bagay na hindi kayang ipagpalit ng sinuman sa kahit anong pang bagay. Ito ang aming mahahaling tulad sa tribo at kultura ng mga Subanen. Ang mga Subanen naman ang isa sa pinakamatandang tribong namumuhay sa ating bansa. Sila ay naninirahan sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Sa tanda ng tribong ito, masasabi naming naging ginto para sa kanila ang kultura at lipunan dahil sa hinabahaba ng panahon ay buhay na buhay pa rin ang mga kagawian sa loob ng tribong ito. Para mabuo ang aming papel pananaliksik ay gumawa kami ng mga katanungan na maaaring itanong sa aming mga informants, at dahil mahirap kaming makahanap ng informants dito sa Inicio Marawi ay ang leader namin na si Giselle na Orsonal na taga Gonosan, Molave, Zamboanga del Sur ay pumunta sa kanilang katabing barangay para maghanap ng mga informants na may mga tribong Subanen. So, nang makahanap ng ang aming leader ng informants ay ang unang ginawa niya ay nagpakilala siya at sinabi niya kung saan siya nag-aaral at ipinaliwanag niya sa kanila ang pakay ng aming pananaliksik. Yun ay ang malaman ang tungkol sa mga tribong Subanen. So sa dokumentasyon naman, hiningi namin ang kanilang personal na detalye kagaya ng pangalan, edad at address. Humingi rin siya ng pahintulot sa pagkuha ng larawan at video sa paggawa ng papel pananaliksik. Ginawan namin ang profile ang bawat informants na na-interview. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magtanong ng mga naihandang tanong. Nagsagawa rin kami ng mga follow-up questions para maintindihan naming maigi ang tungkol sa kanilang tribo. So, ang mga informants ay gumamit ng wikang Bisaya, kaya kailangan naming i-translate ng Tagalog at yun ang mga proseso na para mabuo ang aming papel pananaliksik. Tayo naman ay dumako sa profile ng ating mga informants. Ang ating unang informant ay si Antonio Pelayo, 77 taong gulang at naninirahan sa Josefina, Zamboanga del Sur. Ayon sa kanyang apo, siya ay dating timuay ng kanilang tribo. Ang timuay ay ating matatalakay sa susunod na mga bahagi ng ating presentasyon. Ang susunod naman ay si Armando Ensalada, 37 taong gulang at galing din sa Josefina, Zamboanga del Sur. Siya ngayon ay nakapagpangasawa na ng Bisaya. Pangatlo naman ay si Jeneline Merida, 39 na taong gulang, pinanganak sa Dinas, Zamboanga del Sur, at ngayon ay nakatira sa Molave, Zamboanga del Sur. Taga dito rin ang kanyang napangasawa. Pang-apat naman ay si Regino Dumapal, 84 na taong gulang, mula sa Misamis Occidental at sa kasalukuyan ay taga Molave, Zamboanga del Sur na. Ayon sa kanya, siya ay nakaranas na makita kung paano isinasagawa ang pagbuklog. Ang panglima naman ay si Edwin Locasan, 39 na taong gulang, mula sa Molave, Zamboanga del Sur. Siya naman ay nakaranas ng Subanen na pagkasal sapagkat kahit na Bisaya ang kanyang napangasawa ay ipinaglaban niya pa rin ang kanilang pamamaraan ng pagkasal. Dumako naman tayo sa natatanging tradisyon ng mga Subanen na nakapukaw sa aming interes. Una ay ang tawag sa kanilang nakakataas na pinuno. Nitawag nila itong timuay. Sa Muslim ay sultan ang katumbas nito. Sila ang namumuno sa kapayapaan sa lipunan. Siya ang tagapaghatol ng parusa sa sinumang nakagawa ng kasalanan. Sunod naman ay ang pagbuklog. Ito ang kanilang ritual na isinasagawa bago sila mag-harvest ng mga pananim bilang pasasalamat sa may kapal na nagbibigay ng ani. Isinasagawa din ito tuwing merong ginagamot upang i-attract ang mabuting mga espiritu. Sunod naman ay ang kanilang mga handmade na produkto. Dito nila na ipamamalas ang kanilang galing sa paglikha ng magagandang gamit. Gumagawa din sila ng mga disenyo ng damit, mga banig at iba pa. Sunod naman ay ang kanilang damit.
Iba ang estilo ng kanilang pananamit. Kadalasang kulay na kanilang isinusuot ay pula at itim na nagsisimbolo ng katapangan. Ngayon, dumako naman tayo sa mga buod ng mga nakalap na datos mula sa mga informante. Magsimula tayo ngayon sa pinanggalingan ng mga subanan. Ang mga subanan ay kilala rin bilang subanon o subanon. Ito ay isang katutubong grupo na naninirahan sa Zamboanga Peninsula sa Mindanao sa Pilipinas. Sila ay may malalim na kultura na pamana at malikhain na paraan ng pamumuhay. Ngayon, ang kanilang unang wika ay tinatawag na Saluknon. Ngunit sa paglaon, ito ay ang wika ng mga Subanon ay naging wikang Subanan. Ito yung tinawag ng wikang Subanan. Ito ay may makulay na kasaysayan at kultura na may iba't ibang dialekto o bersyon depende sa tribo o region. Ang mga wika ng tribong Subanon ay patuloy na nagiging bahagi ng kanilang identidad at nagpapahayag ng kanilang koneksyon sa kalikasan, tradisyon at kasaysayan. Ang wikang Subanon ay merong mga sub-dialekto o binubuo ng iba't ibang dialekto dahil sa mga iba't ibang lugar na kanilang tinirhan. Ngayon, ang wikang Subanon ay naging sub-dialekto nito ang Saluknon at isa rin sa nabanggit ng mga informante ay ang wikang Sabuyan, wikang Subanan Lapuyan. Ito ay isang wika o dialektong Subanan na matatagpuan sa Lapuyan, Zamboanga del Sur. Ngayon, dumako naman tayo sa pamumuhay ng mga Subanan. Ang kanilang pangunahing hanap buhay ay pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Ang pangunahing hanap buhay nila ay pagsasakarin at pagtatanim tulad ng mga palay, mais, kamote at saging. Ngunit sa kasalukuyan, marami ang nakapag-aral at maraming nakilahok sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa kanilang kasuotan naman, meron silang natatanging pamamaraan ng damit, subalit sa paglipas ng panahon ay inadapt nila ang modernisasyon. Ngayon, nasusuot lamang nila ito sa panahon ng mahalagang okasyon. Ngayon, dumako naman tayo sa okasyon ng Cebuanan na ngayon. Ang kanilang pagsasagawa ng kasal ay nagaganap sa bahay tahamak. Ang pagkakasal sa tribong Subanon, ang magulang ang pumipili at magdidesisyon ng mapapangasawa ng kanilang anak. Ang lalaki ay kailangang magbigay ng isang bagay na mahalaga sa pamilya ng babae bilang regalo. Maaari rin ang isang lalaki gaya sa mga Maranao ay may higit na isang asawa. At namumuno sa mga kasal nila ay ang timuay kung saan ito ay ang leader sa tribong Subanan. Ang pamamaraan naman ng kanilang paglibing ay walang balsakan. Nagganap sila ng vigil kung saan kung may aantayin silang mga kamag-anak, pero mas mainam na sa loob ng 24 oras ay may mailibing na ang namatay sa kanila. Sa panahon ng ani ng palay ay nagsasagawa sila ng buklod. Sa panahon ng ani ng palay ay nagsasagawa sila ng buklod. Ito ay espesyal na pagdiriwang na tinatawag buklod. Ginagawa nila ito upang magpasalamat sa mga espiritu sa pagbibigay sa kanila ng mga maraming pagkain, pagpapanatiling malusog, at pagprotekta sa kanila mula sa mga masasamang bagay. At gumagamit din sila ng pinuno dito sa okasyon na ito. Ngayon, habang nanggagamot ay nagri-ritual muna sila. Bago sila manggamot sa kanilang mga kasama ay nagri-ritual rin sila. Maaaring sa paraan ng pagsasayaw o sa paraan din ng buklod ito. Ngayon, dumako naman tayo sa kanilang paniniwala. Sa kanilang paniniwala, nire-respeto nila ang paniniwalaan nilang taong hindi nakikita o tinatawag na diwata. Meron silang diwata ng tubig at hangin. Pero ang paniniwalang ito ay
hindi nila sinasapa. At naniniwala rin sila na si Jesus Christ ay ang may-ari ng buhay. Yan lamang ang para sa buod ng mga nakalap na datos mula sa mga impormasyon. Dumako naman tayo sa ating naging konklusyon sa pananaliksik. Masasalamin ang gawi at ugali ng isang tao batay sa uri ng lipunan na kanyang ginagalawan araw-araw. Ito ang umuhubog at nagsisilbing gabay o modelo kung paano siya makipag-interact at gumawa ng desisyon sa buhay. Hindi may pagkakaila na kahit tayo ay nasa iisang bansa, ang ating mga paniniwala at uri ng pamumuhay ay nagkakaiba-iba. Ang tribong Subanen ay isa sa napakaraming uri ng tribo na meron ang Pilipinas. Batay sa mga informants, ang mga Subanen ngayon ay nagkawatak-watak na. Karamihan sa kanila ay nakapagpangasawa na sa ibang tribo at doon na nanirahan. Ngunit meron din namang iilang mga lugar sa Zamboanga Peninsula na nangingibabaw pa rin ang mga Subanen, gaya halimbawa sa Dinas, Zamboanga del Sur at sa Dungo, Zamboanga del Sur. Unti-unti nang naglalaho ang impluwensya ng Subanen sa paglipas ng maraming taon, gaya halimbawa ng kanilang kasuotan. Sinusuot na lang ito tuwing may mahahalagahang okasyon, hindi kagaya noon na araw-araw itong ginagamit. Ang kanilang wika din ay nagbago na din sa paglipas ng panahon. Tanging ang mga lumad na lamang ang nakapagsasalita ng purong wika dahil ang iba ay nasanay na sa wikang Bisaya o di kaya'y Tagalog dulot ng paglisa nila sa kanilang mga tahanan upang makipagsapalaran sa ibang mga lugar. Masyadong naging malakas ang puwersa ng modernisasyon kaya karamihan sa kanilang mga paniniwala at kultura ay hindi na naipasa sa mga kabataan sa bagong henerasyon dahil mas nawili sa mapang-akit na mundong ating ginagalawan. Kung atin namang titingnan sa positibong bahagi, meron din namang magandang naidulot ang paglantad nila sa labas ng kanilang komunidad dahil naranasan nilang mag-aral at umangat sa buhay. Karamihan sa kanila noon ay takot sa mga kotse at malalaking sasakyan. Meron ding iba na niloloko at ipinagpapalit ang kanilang malalaking lupain sa mga hayop gaya ng kalabaw, baka o kaya'y mga baboy. Ngunit ngayon ay marunong na silang makipaglaban ng patas kahit na sino. Hindi maipagkakaila na matatalino na ang kanilang lahi at marami-rami na rin sa kanila ang naging profesional na sa buhay. Kahit pa ganito ang naging kinalabasan ng kulturang Subanen, marami pa rin sa kanila ang sumusubok na iahon ang nabaon na ng mga paniniwala. Nasa bawat isa na lamang ang desisyon kung ipagpapatuloy pa nila ang kulturang kinagisnan o kalimutan at sumama sa makabagong pamamaraan. Marahil sa buhay ay wala tayong kontrol sa mga pagbabago na hatid ng panahon. Nasa sa atin na kung paano natin ito masasabayan at magamit sa ikauunlad ng ating mga sarili. Gaya ng ginintuang wika, kultura at lipunan ng mga Subanen, subukin man ng mapang-akit na mundo, sana ay mapanatili pa rin natin ang kagandahan ng ating tribong pinagmulan. Dahil ito ang pagtanging kilanlan na ating maipagmamalaki saan man tayo mapadpad sa mundong ito. Dapat lamang na huwag ikahiya, bagkus ipagbunyi ang ating sariling wika at kultura, mahalin at tangkilikin ang sariling atin dahil ito ang ginintuang kayamanan na ating maipagmamalaki sa kahit na sino man. Hanggang dito na lang ang aming pagsasalaysay. Maraming salamat sa pakikinig.